ano po ang mga simptomas ng heart failure? Well, ang simptomas ng heart failure, depende yan sa kung left-sided heart failure or right-sided heart failure o both-sided. Usually, yung left-sided, ibig sabihin yung left side ng heart ang nagfi-fail. So usually, ang problema nun, either mababa yung blood pressure o yung tubig sa puso pumupunta sa lungs, hirap huminga. Now, yung right-sided heart failure, usually ang problema niyan, yung dugo hindi makapunta sa left. Kaya naiipon yung dugo sa right. sa kagaya ng tiyan. Okay. Yung Naiiwan doon. Tapos yung makikita mo nagagalaiti yung vein. Tapos naninilaw kasi yung liver lumalaki. Now, yung both i-combination. Oo. Pero Doc, nabanggit mo kanina yung tubig. Bakit napupunta sa puso yun? Saan nanggagaling ang tubig? Ay normal yun. Yung tubig, yung sinasabi ko, yung plasma. Yun talagang normal na fluid sa loob ng vascular system. Bumabalik sa heart, then umaalis sa heart. Kaso ito, yun yung circulation. Kaso ito naiwan. Naiwan sa heart. Hindi naiiwan, kundi hindi siya effectively na ibabalik sa heart para bumalik ulit sa circulation. And this causes yung pong pamamaga? Oo, parang dam. Naiipon siya. Tas nagmamanas. Yun po ba ang dahilan ba't nagmamanas daw po yung paa nung ilang mga may ganitong problema? One of the reasons. Yung ibang reasons doon dahil sa atay, mababa yung albumin. No? Yung iba, merong bara. So yun po palang lumalaki din nandyan. Pwedeng ito ang dahilan. Yan ang, yung fluid and water retention. Pag malaki yan, either the liver is involved. Kasi yung liver is nagpo-produce ng albumin. So kung mababa yung albumin, magkaka-fluid yung abdominal cavity. Yung po bang pagkahilo, tapos parang palaging pagod, palaging may nangihina, indikasyon din po ba yan na may heart problem? Well, oo, kasi sa left-sided nga yan, mababa yung blood pressure, nahihilo, kasi mababa yung blood pressure, madaling mapagod, low cardiac output, hindi and then yung hirap huminga. Yung iba po ang nirereklamo nila, bumibilis daw po ang tibok ng kanilang puso. Kasi pag mababa yung lumalabas na dugo sa heart, yung heart nagko-compensate o nag-i-increase yung heart rate niya talaga to increase yung lumalabas na dugo. Pero pwede ba yan, Doc, na maging dahilan ng heart attack pag sobrang bilis na ng tibok ng puso? Kasi pag masyado mabilis ang tibok ng puso, yung oxygen na pumupunta sa muscle, konti. At saka, mas madaming trabaho ang heart. Kung may bara na yan, tapos madaming pang trabaho, di talaga mapoprovoke mag-heart attack. Ito ba, yung pagtibok ba ng mabilis, araw-araw nangyayari yan, Doc? Yung parang hindi nagno-normalize talaga ang heartbeat nila? Kung hindi nagno-normalize, and madaming dahilan kasi ng heart increase ang heart rate. Pero kung dahil sa heart failure, that means hindi siya natitreat yung cause ng heart rate increase. At nagiging painful po ba ito sa ating chest, sa heart? Usually, nararamdaman ng pasyente palpitation o mabilis ang tibok ng puso. Iba ito sa in love, ha? Hindi na in love. Matagal na kasi akong matagal ka nang hindi na in love, Doc? Hindi, matagal na ako na in love. Matagal na ako married. Well, it was ang nararamdaman pag palpitation, yung iba nakikita yung movement ng chest, bilis. Yung iba naman irregular yung heartbeat. Then yung iba naman makikita na sasabihin nila yung sa leeg mabilis. Nadadama rin yun. At pag kinipo mo, yung pulse nila mabilis na mabilis. Usually, they notice that. Ano usually po, ilang heartbeat po ba ang normal? Hanggang 100. 100, Pag beyond that, Tachycardia ang tawag doon. Mabilis ang heartbeat. Okay. Anyway, mga kaibigan,